Si Arnold ang ikapitong prinsipe ng Ardresia Empire, ngunit mas pinipili niyang gugulin ang karamihan ng kanyang oras sa pagpapanggap bilang isang adventurer sa iba't ibang lugar dahil ayaw niya sa buhay bilang isang prinsipe. Ngunit isang araw, bigla siyang ipinatawag pabalik ng butler ng kanilang pamilya na si Sebastian at ipinaalam dito na namatay na si Dominic. Agad na naging seryoso si Arnold kaya tinanong niya si Sebastian kung sa tingin ba nito ay isa itong assassination. Sinabi ni Sebastian na hindi pa siya sigurado dahil kakaunti pa lamang ang impormasyon tungkol sa nangyari, ngunit naniniwala siyang may taong nagplano nito dahil tila wala namang seryosong pagsisikap na hanapin ang tunay na salarin. Nagpasya si Arnold na bumalik sa kabisera upang siya mismo ang magsiyasat. Ngunit bago iyon, kailangan muna niyang tapusin ang isang quest. Kaya isinuot niya ang kanyang adventurer disguise at nagtungo upang patayin ang Minotaur na kanyang hinahabol. Karaniwan ay gusto niyang mas pinahahaba at ine-enjoy ang kanyang mga laban, ngunit dahil nagmamadali siya ngayon, napagpasyahan niyang tapusin ito kaagad. Kaya tinamaan niya ang Minotaur ng isang anti-gravity spell. Habang hindi ito makontrol na lumulutang sa ere, sabay-sabay niya itong pinakawalan ng 3 spells na agad na pumatay rito. Makalipas ang ilang sandali, nagtungo si Arnold sa guild upang iulat ang matagumpay na pagkumpleto ng kanyang quest. Bilang patunay, dala niya ang sungay ng Minotaur, namangha ang lahat ng naroon dahil nagawa niyang mapatay ang isang Minotaur ng mag-isa. Ngunit hindi man lamang nagulat ang receptionist dahil normal na lamang iyon para sa isa sa 5 SS rank adventurers ng Empire. Pagkatapos ay naglagay si Arnold ng ilang gold coins sa counter at sinabing ililibre niya ng inumin ang lahat ng naroon, kabilang na ang receptionist. Bilang kapalit, hiniling niyang siya ang unahin sa susunod na magkaroon ng isang high difficulty quest, isang kahilingang masaya namang tinanggap ng lahat. Nang matapos ang kanyang pakay sa guild, nagtungo si Arnold sa isang madilim na eskinita, hinubad ang kanyang adventurer disguise, at nagbukas ng isang portal upang tuluyan ng makabalik sa kabisera at asikasuhin ang nangyayari roon. Pagdating niya, ang una niyang ginawa ay makipagkita sa kanyang nakababatang kapatid na si Leonard, ang ika-8 prinsipe, upang alamin ang tunay na sitwasyon. Tinanong niya kung totoo bang patay na si Dominic, at kinumpirma ito ni Leonard. Nakaramdam ito ng matinding guilt dahil naniniwala siyang namatay lamang si Dominic dahil nasa panig niya ito. Tinanong ni Arnold kung may ideya ba siya kung sino ang nasa likod ng pangyayari, ngunit sinabi ni Leonard na wala siyang tiyak na hinala. Dahil dito, tinanong siya ni Arnold kung ano ang balak niyang gawin. Sumagot si Leonard na mas gusto niyang umiwas sa paglalaban-laban ng kanilang sariling pamilya na siyang inaasahan na rin ni Arnold. Ngunit ipinaliwanag ni Arnold na kung patuloy siyang iiwas sa laban para sa trono habang ang iba nilang mga kapatid ay nakikipag-agawan dito, tiyak na isa-isa silang tatargetin hanggang sa tuluyan ng mabura ang kanilang faction. At kabilang doon sina Arnold at maging ang kanilang ina. Naunawaan ni Leonard ang kanyang sinabi kaya humingi siya ng paumanhin dahil sa matagal niyang pag-aalinlangan at opisyal na ipinahayag na sasali na rin siya sa laban para sa trono. Masaya itong narinig ni Arnold at tiniyak niyang tutulungan niya si Leonard sa bawat hakbang. Sinabi rin niyang ang una nilang kailangan gawin ay bumuo ng isang malakas na puwersa upang wala nang sino mang makapagbanta sa buhay ni Leonard. Para maisakatuparan yon, sinabi ni Arnold na lalabas siya upang maghanap ng mga kakampi. Gayunpaman, binalaan niya si Leonard na huwag masyadong umasa dahil halos lahat ng makapangyarihang maharlika ay nakapanig na sa iba pang mga faction. Sinabi ni Leonard na nauunawaan niya ito at nagpasalamat sa tulong ni Arnold. Ngunit sa totoo lang, naniniwala si Leonard na si Arnold ang mas nararapat na maging kandidato para sa trono ng Empire dahil mas mahusay at mas may kakayahan ito kaysa sa kanya. Ngunit agad na tinanggihan ni Arnold ang ideyang iyon dahil ang gusto lang niya ay mamuhay ng tahimik at balang araw ay makapag-asawa at hindi niya magagawa iyon kung siya ang magiging emperor. Kaya kailangan niyang si Leonard ang maging emperor sa halip. Kalaunan, nakikipag-usap si Arnold kay Sebastian at tinanong siya nito kung bakit hindi niya sinabi kay Leonard na isa pala siyang SS rank adventurer. Ngunit sinabi ni Arnold na imposibleng gawin niya iyon dahil ipinagbabawal sa mga miyembro ng royal family ang paggamit ng ancient magic. At ang buong adventurer persona niya ay nakabatay sa ancient magic. Kaya kung ilalantad niya ang kanyang tunay na pagkakakilanlan, lalo lamang siyang magdadala ng problema sa faction ni Leonard. Gayunpaman, ipinaalala ni Sebastian na ang kanyang adventurer persona ay itinuturing na isa sa pinakamakapangyarihang tao sa buong bansa, kaya naniniwala siyang malaking pakinabang iyon para kay Leonard, ipinagbabawal man ito o hindi. Alam iyon ni Arnold, ngunit mas gusto pa rin niyang ituring iyon bilang huling paraan. Bukod pa rito, mas gusto niyang patuloy siyang isipin ng lahat bilang isang walang kwentang prinsipe dahil mas madaling talunin ang kalabang minamaliit ka. Pagkatapos ay tinanong niya si Sebastian kung mayroon pa bang noble household na hindi pa kumakampi sa alinmang faction. Ipinaalam ni Sebastian na iisa na lamang ang natitira, ang Kleiner family. Nagulat si Arnold sa narinig dahil isa itong malaking noble household.
Kaya nagtaka siya kung bakit hindi pa sila pumapanig sa kahit anong faction. Alam niyang tiyak na may dahilan yon, kaya tinanong niya si Sebastian kung may nalalaman ba ito, at ipinaliwanag nitong kasalukuyang inaatake ng mga magical beasts ang teritoryo ng Kleiner family at wala pa silang nakikitang paraan upang matapos ang krisis. Dahil dito, wala silang oras na makisali sa laban para sa pagpili ng susunod na hari. Naisip ni Arnold na magandang ideya kung pupunta siya roon bilang ang kanyang adventurer persona upang lutasin ang kanilang problema at sabihin na si Leonard ang nagpadala sa kanya upang magkaroon ng utang na loob ang Kleiner family sa prinsipe. Binalaan siya ni Sebastian na maaaring maging dahilan iyon upang maging maingat ang Kleiner family kay Leonard dahil baka isipin nilang mayroon itong kakayahang magpadala ng isang SS rank adventurer. Ngunit para kay Arnold, perpekto ang magiging resulta ng ganoong sitwasyon. Dahil kapag naniwala ang lahat na ang faction ni Leonard ay sinusuportahan ng isang SS rank adventurer, magdadalawang isip ang kanilang mga kalaban bago gumawa ng anumang hakbang laban sa kanila. Kailangan lamang niyang tiyakin na walang makakaugnay sa pagitan niya at ng adventurer na si Silver. Pagkatapos noon, isinuot niya ang kanyang adventurer outfit at naghanda upang bisitahin ang duke ng Kleiner family. Ngunit bago siya umalis, binalaan siya ni Sebastian na mag-ingat dahil ang anak na babae ng duke ay si Blanc, isang taong minsan nang tumanggap ng Blue Gull mula sa kanyang ama. Isa rin itong napakagandang babae, kaya binalaan siya ni Sebastian na huwag magpapabihag sa alindog nito anuman ang mangyari. Tiniyak ni Arnold na hindi na niya kailangan ng ganoong paalala, at agad siyang nagbukas ng portal papunta sa mansyon ng duke. Ngunit habang papasok na siya, hinarang siya ng bantay sa pangunahing tarangkahan. Tinanong siya nito kung sino siya, at ipinaliwanag ni Arnold na siya ang SS rank adventurer na si Silver, ngunit hindi siya pinaniwalaan ng bantay dahil kung talagang isang adventurer na ganoon kataas ang ranggo ang darating, ipapaalam sana iyon ng guild ng mas maaga. Sinabi ni Silver na naroon siya sa utos ni Prince Leonard at ipinasok niya ang kanyang kamay sa loob ng kanyang jacket upang kunin ang kanyang guild card bilang patunay ng kanyang pagkakakilanlan. Ngunit mayabang siyang pinigilan ng bantay at sinabihang umalis na lamang. Saglit na nag-isip si Silver ng paraan kung paano malalampasan ang hanggal na bantay na iyon, at sinabi niyang ang hindi pagpapapasok sa kanya ay isang malaking insulto hindi lamang sa kanya kundi maging kay Prince Leonard. Ngunit sa mismong sandaling iyon, napansin niyang nakatingin sa kanya mula sa bintana ang anak na babae ng duke. At agad niyang napagtanto na totoo nga ang mga sabi-sabi tungkol sa kagandahan nito dahil isang tingin pa lamang niya rito ay pakiramdam niya ay bibigay na siya kahit hindi pa sila nag-uusap. Nagpa siya si Silver na umalis muna at nag-teleport pabalik sa kastilyo. Nagulat si Sebastian nang makitang napakabilis niyang bumalik. Ngunit ipinaliwanag ni Arnold na nagbago na ang kanyang plano. Kaya sa halip na si Silver ang bumisita sa Kleiner family, si Arnold na mismo ang pupunta. At dahil bastos na pinaalis ng bantay si Silver kahit naroon ito upang tumulong, nasa panig na ngayon ni Arnold ang lahat ng leverage na kailangan niya upang mapilit ang duke na makipagkasundo. Inabot si Arnold ng humigit kumulang 5 araw bago makarating sa teritoryo ng Kleiner family dahil hindi niya maaaring ipaalam sa iba na kaya niyang mag-teleport. Pagdating niya roon, agad siyang nakipagkita sa duke. Sinabi ng duke na ikinagagalak niyang makita muli si Arnold dahil huling beses pa silang nagkita noong 10 taong gulang pa lamang ito. Tapos ay tinanong niya kung ano ang nagdala rito sa kanyang nasasakupan. Kaya sinabi ni Arnold na naroon siya upang singilin ang kabayaran. Nagtaka ang duke at tinanong kung ano ang ibig niyang sabihin, ngunit biglang tumaas ang boses ni Arnold at sinabing huwag na itong magkunwaring walang alam dahil si Prince Leonard, dahil sa kabutihan ng kanyang kalooban, nalaman ng tungkol sa pagsalakay ng mga magical beasts sa teritoryo ng duke at nagpas siyang hingin ang tulong ng adventurer na si Silver. Ngunit sa halip na tanggapin ito, walang galang nila itong pinalayas. Agad na napatayo ang duke sa gulat nang marinig ang pangalang Silver dahil kilala niya ito bilang sikat na SS rank adventurer, at tinanong kung totoo bang nagpunta roon ang isang taong tulad nito gayong wala siyang narinig na anumang balita tungkol dito. Galit na tinanong ni Arnold kung ibig bang sabihin ng duke na sinungaling siya. Samantala, nakisabay naman si Sebastian at ginampanan ang papel ng mabait na tagapamagitan sa pagsasabing posible nang walang kaalam-alam ang duke sa tunay na nangyari. Kaya iminungkahi niyang bigyan muna ito ng pagkakataong imbestigahan ang buong pangyayari at alamin ang katotohanan. Pumayag naman si Arnold, kaya umalis ang duke upang alamin ang buong nangyari. Nang makalabas ito ng silid, napangiti si Arnold dahil yun mismo ang inaasahan niyang mangyari. Makalipas ang ilang sandali, narinig ni Arnold ang duke na galit na pinapagalitan ng kanyang anak. Hindi naglaon ay kinaladkad ng duke ang kanyang anak papasok upang humingi ng tawad kay Arnold. Ipinaliwanag niyang ilang araw na ang nakalipas ay iniwan niya ang kanyang anak na namamahala sa tarangkahan bilang bahagi ng pagsasanay sa kanyang karakter, at isang lalaking nagpakilalang si Silver ang dumating, ngunit walang paggalang itong pinalayas ng kanyang anak.
Ipinaliwanag ng anak ng duke na wala namang mag-aakalang isang SS-ranked adventurer ang bigla na lamang susulpot ng walang abiso, kaya inakala niyang isa lamang itong impostor. Ngunit pinagsabihan siya ng duke na hindi pa rin iyon sapat na dahilan upang paalisin ang bisita nang hindi man lamang kinukumpirma ang pagkakakilanlan nito. Pagkatapos ay nagsalita si Arnold at tinanong ang duke kung paano nito balak itama ang nangyari dahil matapos makaranas ng ganoong kalaking kawalang galang, maaaring ayaw ng makipagtulungan ni Silver kay Prince Leonard. Agad na napagtanto ng duke kung gaano kabigat ang sitwasyon. Kaya inialok niya ang sarili niyang buhay bilang kabayaran sa nangyari. Ngunit sinabi ni Arnold na hindi niya kailangan ang buhay ng duke, at hindi rin niya kailangan ang buhay ng anak nito dahil wala namang pakinabang sa kanya ang mga iyon. Sa mismong sandaling iyon, nagmamadaling pumasok sa silid ang anak na babae ng duke na si Fina at tinanong si Arnold kung tatanggapin ba nito ang kanilang paghingi ng tawad kung iaalay niya ang kanyang sarili rito. Nagmakaawa ang duke kay Arnold na huwag gumawa ng anuman kay Fina dahil wala itong alam sa sinasabi nito. Ngunit sinabi ni Fina na nakita niya si Silver nang sandaling dumating ito noong araw na iyon, ngunit wala siyang ginawa upang pigilan ang nangyaring insidente. Kaya naniniwala siyang kasing laki rin ng kasalanan niya ang kasalanan ng iba. Parehong nakiusap ang duke at ang kanyang anak kay Arnold na huwag nang idamay si Fina at sila na lamang ang parusahan dahil sila naman talaga ang may kasalanan. Pagkatapos ay sinabi ni Sebastian kay Arnold na dahil napakatapat ng kanilang paghingi ng tawad, baka dapat niyang pag-isipang pagbigyan sila. Tinanong ni Arnold kung ano ang dapat nilang gawin kung tumanggi na si Silver na tulungan sila matapos ang nangyari. Ngunit sinabi ni Sebastian na isang tapat na tao si Silver, kaya tiyak na hindi nito tatalikuran si Prince Leonard dahil lamang sa isang maliit na insidente. Dagdag pa niya, naniniwala siyang si Leonard mismo ay handang patawarin ang duke at ang kanyang pamilya dahil isa lamang itong tapat na pagkakamali. Nagkunwari si Arnold na pinag-iisipan ng sitwasyon bago sinabi sa duke na magpadala ng tao upang hanapin si Silver at makiusap dito para sa kanila. Kalaunan, sina Arnold at Fina ang nagtungo upang makipagkita kay Silver. Upang maging kapani-paniwala ang lahat, lumikha si Arnold ng isang double illusion gamit ang magic upang gumanap bilang si Silver habang naroon din siya bilang sarili niyang katauhan. Dahil dito, hindi man lang naghinala si Fina na si Arnold at si Silver ay iisang tao lamang. Nagkunwaring dismayado si Silver at sinabing pumunta lamang siya roon dahil hiniling iyon ni Prince Leonard, ngunit sa halip ay hayagan siyang nilapastangan. Gayunpaman, may tungkulin pa rin siyang tuparin ang kahilingan ni Leonard. Kaya hanggat mapapangako ni Arnold na manunumpa ng katapatan ng duke kay Leonard sa royal selection, handa siyang iligtas ang teritoryo. Sinabi ni Arnold na hindi pa niya nakukuha ang pangakong iyon mula sa duke, ngunit sigurado siyang susuportahan nito si Leonard kung tutulungan sila ni Silver. Ngunit sinabi ni Silver na hindi pa siya handang magtiwala sa salita lamang ng duke dahil maaari silang pagtaksilan nito anumang oras. Kaya hanggat hindi ito lumalagda sa isang binding contract, hindi siya kikilos upang tumulong. Nang marinig yun, yumuko si Arnold at taimtim na nakiusap kay Silver na iligtas muna ang kanilang teritoryo dahil mas marami pang buhay ang mawawala kung maghihintay pa sila. Nang makita ni Fina na taimtim na nakikiusap si Arnold alang-alang sa kanilang nasasakupan, labis siyang naantig at lalo siyang naniwalang isa itong tunay na mabuting tao. Dahil sa paulit-ulit na pakiusap ni Arnold, pumayag din sa huli si Silver na unahin munang lipulin ang mga monsters. Ngunit sinabi niya kay Fina na umaasa siyang makukumbinsi nito ang duke at ang kanyang pamilya na pumanig kay Prince Leonard dahil hindi niya gagawin ang lahat ng ito kung hindi dahil doon. Pagkatapos nito, naghanda ng umalis sina Arnold at Fina. Ngunit bago sumakay si Arnold sa karwahe kasama si Fina, sinabi ni Sebastian na humanga siya sa kakayahan nitong lumikha ng isang magical illusion na kayang gumanap bilang si Silver dahil ngayon lamang siya nakakita ng ganoong uri ng magic. Pinuri rin niya ang pag-arte ni Arnold dahil halos naniwala na rin siya na totoo ang buong pangyayari. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Silver sa bahagi ng teritoryo kung saan pinakamalala ang infestation ng mga slime. Bagamat hindi gaanong mapanganib ang bawat slime ng paisa-isa, naging napakadelikado ang sitwasyon dahil sa napakarami nilang nagsama-sama sa iisang lugar. Nauna nang ipinadala roon ng isang adventurer party na binubuo ng 2 A-rank adventurers at 4 na B-rank adventurers upang harapin ang sitwasyon, ngunit kulang sila sa firepower na kinakailangan upang mapatay ang mother slime na siyang patuloy na lumilikha ng napakaraming maliliit na slime. Ayaw namang maging bastos ni Silver kaya magalang niyang tinanong kung maaari bang siya na lamang ang humawak sa quest. Agad siyang nakilala ng leader ng party bilang isang SS-ranked adventurer, kaya sinabi nitong siya na ang bahala dahil wala sa kanila ang sapat na lakas upang tapusin ang laban. Nakaramdam ng pagkadismaya ang leader dahil sa tingin niya ay napakahina at wala siyang nagawang malaking tulong sa sitwasyon. Ngunit tiniyak ni Silver na hindi naging walang silbi ang kanilang presensya dahil kung hindi sila naroon upang pigilan ang pagdami ng mga slime, mas lalo pang kakalat ang infestation kaysa sa kasalukuyan nitong lawak.
Humarap si Silver sa direksyon ng Mother Slime, itinaas ang kanyang kamay, at gumamit ng isang ancient spell na Psalm Iris sa lahat ng nasa direksyong iyon, kabilang na ang Mother Slime. Pagkatapos ay humarap siyang muli sa Adventurer Party at sinabing maaari nilang angkinin ang tagumpay kung gugustuhin nila dahil wala naman siyang interes sa kasikatan o karangalan. Matapos iyon, agad siyang nag-teleport pabalik sa kanyang silid. Doon ay hinubad niya ang kanyang mask upang sa wakas ay makapagpahinga, ngunit hindi niya alam na dumating pala si Fine sa kanyang silid upang hanapin siya, kaya mismo sa harap niya nitong nakita si Arnold na naghuhubad ng kanyang kasuotan bilang adventurer at doon niya napagtanto na si Arnold at si Silver ay iisang tao lamang. Lumingon si Arnold kay Fine at tinanong kung ano ang ginagawa nito rito. Sumagot si Fine na gumawa siya ng ilang merienda at gusto lang niya itong dalhin para matikman ni Arnold. Sinabi rin ni Fine na hindi na kailangang mag-alala ni Arnold dahil wala siyang balak sabihin kan inuman ang sikreto nitong siya talaga si Silver, ang sikat na S-rank adventurer. Itinuro ni Arnold na kasasabi lang mismo ni Fine ng sikretong iyon ng napakalakas ilang sandali lang ang nakalipas. Gayunpaman, sinabi niyang wala naman talagang problema dahil nakapaglagay na siya ng soundproof barrier sa buong silid. Dahil sa barrier na iyon, walang sino man sa labas ng kwarto ang makakarinig ng pinag-uusapan nila. Kaya ligtas pa rin ang kanyang sikreto, nagulat si Arnold kung gaano kakalma si Fine sa buong sitwasyon. Tinanong niya kung bakit hindi man lang ito nag-aalala na baka patahimikin niya ito sa pamamagitan ng dahas ngayong alam na nito ang pinakamalaki niyang sikreto. Ngumiti lang si Fine at sinabing wala siyang ipinag-aalala. Ipinaliwanag niyang kilala niya si Arnold at alam niyang hindi ito ang uri ng taong gagawa ng ganoong bagay. Hindi man lang iyon pumasok sa isip niya dahil lubos ang tiwala niya rito. Habang lalo niya itong pinag-iisipan, naunawaan ni Fine kung bakit napakaraming ginawa ni Arnold sa buong panahong iyon. Umabot pa ito sa puntong gumawa ng pagkikita kasama ang huwad na anyo ni Silver at tinawag pa ang sarili bilang Insipid Prince. Lahat ng iyon ay para lamang matulungan si Prince Leonard at nang mapagtonto iyon ni Fine, lalo pang tumibay ang tingin niya kay Arnold. Lalo siyang naniwalang isa itong tunay na mabuti at marangal na tao na laging inuuna ang kapakanan ng iba kaysa sa sarili. Sinabi ni Arnold kay Fine na hindi pa naging problema ang bagay na ito noon dahil si Sebastian lang ang tanging nakakaalam na siya talaga si Silver. Lubos niyang pinagkakatiwalaan si Sebastian at hindi ito kailanman nagsiwalat ng anumang sikreto. Kaya hindi kailanman kinailangan ni Arnold na mag-alala na mabubunyag ang tunay niyang pagkakakilanlan. Ngayong alam na rin ni Fine ang katotohanan, seryosong sinabi ni Arnold na huwag itong ipagsasabi kahit kanino. Agad namang pumayag si Fine at taos-pusong nangakong iingatan niya ang sikretong iyon anuman ang mangyari. Nang gabing iyon, nakipagkita si Abel at ang iba pa niyang mga kasamahan sa Duke upang magbigay ng buong ulat tungkol sa misyon na katatapos lang nila. Pagkatapos makinig ng mabuti, pinuri sila ng Duke sa naging progreso nila at nagpasalamat sa lahat ng pagsisikap na ibinigay nila sa misyon. Humingi rin ito ng paumanhin dahil alam niyang mas naging mahirap at magulo ang gawaing iyon kaysa sa inaasahan ng lahat. Pagkatapos magsalita, inutusan ng Duke ang isa sa kanyang mga lingkod na magdala ng maliit na supot na puno ng pera. Ipinaliwanag niyang hindi iyon bahagi ng ipinangakong bounty. Sa halip, dagdag na gantimpala lamang iyon bilang pasasalamat sa lahat ng ginawa nila. Magalang na tumanggi si Abel na tanggapin ang supot ng pera. Sinabi niya sa Duke na sapat na ang orihinal na gantimpalang ipinangako sa kanila kaya hindi na siya maaaring tumanggap pa ng higit doon. Tapat din niyang inamin na hindi ang kanilang party ang tunay na lumutas sa problema sa huli, kaya hindi niya naniniwalang karapat-dapat silang tumanggap ng dagdag na gantimpala. Nang marinig ni Arnold ang tapat at mapagkumbabang sinabi ni Abel, napangiti siya ng tahimik dahil lalo niyang hinangaan kung gaano kasensero at kadiretso magsalita si Abel at ang mga kasamahan nito. Pagkaalis ni na Abel at ng kanyang party, humarap ang Duke kay Arnold at taos-pusong nagpasalamat sa lahat ng ginawa nito. Gayunpaman, agad sinabi ni Arnold na si Prince Leonard ang dapat nitong pasalamatan, hindi siya. Ipinaliwanag niyang si Leonard ang mismong nagnais na makilala ng Duke sina Arnold at Silver noong una. Kaya sinabi ni Arnold na ang lahat ng kredito ay dapat mapunta kay Leonard, hindi sa kanya. Pagkarinig nito, formal na idineklara ng Duke na mula ngayon ay susuportahan ng kanyang pamilya si Prince Leonard sa laban nito para sa trono. Tinanggap ni Arnold ang naging pasya ng Duke at pinagtibay nilang dalawa ang kasunduan sa pamamagitan ng mahigpit na pakikipagkamay. Habang pinag-iisipan iyon ni Arnold, napagtanto niyang ibig sabihin nito ay tuluyan ng naitatag ni Leonard ang sarili bilang ikaapat na pangunahing puwersa sa labanan para sa trono, kasabay ng dalawa nitong kapatid na lalaki at dalawang kapatid na babae. Itinuro ng Duke na kahit may ganitong progreso, kulang pa rin sa tauhan ng paksayo ni Leonard. Sumang-ayon si Arnold at ipinaliwanag na karamihan sa mga maharlika ay pinipiling manatiling neutral habang hinihintay kung paano uusad ang labanan sa paghalili sa trono. Sa ngayon, ang higit na kailangan ni Leonard ay isang grupo ng mapagkakatiwalaang maharlika na susuporta sa kanya nang hindi siya pagtataksilan sa bandang huli.
Tinanong ng Duke kung may naiisip na ba si Arnold, ngunit bago pa ito makasagot, nagbigay na rin siya ng sarili niyang mungkahi. Sinabi niyang isama na lang ni Arnold si Fine, lubos na nagulat si Arnold sa mungkahing iyon at tinanong kung bakit niya iyon naisip. Ipinaliwanag ng Duke na matagal nang sinasabi ni Fine na gusto nitong suklian ang utang na loob nila kay Arnold. Nakikita ni Arnold na taos-puso talagang gusto ni Fine na tumulong, at dahil buong suporta rin ng Duke sa pasya nito, pumayag na rin siyang isama si Fine. Makalipas ang ilang sandali, sumakay sina Arnold at Fine sa isang karwahe at nagsimulang bumiyahe pabalik sa Royal Capital habang ang Duke at ang nakatatandang kapatid ni Fine ay nanatili sa labas upang magpaalam. Habang nasa biyahe, napansin ni Fine na tahimik si Arnold kaysa sa karaniwan. Tinanong niya kung may bumabagabag ba rito dahil tila may iniisip ito. Inamin ni Arnold na nababagabag siya, ipinaliwanag niyang napakarami nang namatay sa buong kasaysayan dahil sa labanan para sa trono. At dahil doon, ayaw niyang madamay si Fine sa ganoon kapanganib na tunggalian. Naiintindihan ni Fine ang ibig niyang sabihin, ngunit sinabi nitong pinili pa rin niyang sumama dahil gusto niya talagang tulungan si Arnold. Kahit alam niya ang mga panganib, wala siyang balak baguhin ang kanyang pasya. Pagbalik nila sa Royal Capital, dumiretso si Arnold sa opisina ni Leonard upang iulat ang lahat ng nangyari sa pagbisita niya sa teritoryo ng Duke. Ikinwento niya kung paano naganap ang pagpupulong at sinabi kay Leonard na opisyal nang nagpasya ang Duke na suportahan ang kanilang paksayon, higit sa lahat dahil sa naging papel ni Silver. Gayunpaman, pinayuhan ni Arnold si Leonard na huwag munang lubusang magtiwala sa Duke. Bagamat sumanib na ito sa kanilang panig, masyado pang maaga para masabing mananatiling matatag ang katapatan nito. Pagkatapos ng kanyang ulat, sinabi ni Arnold kay Leonard na isinama niya ang isa sa mga anak ng Duke. Sakto namang pumasok si Fine sa silid at magalang na nagpakilala. Sumagot din si Leonard at nagpakilala sa sarili, pagkarinig sa kanya, mainit na ngumiti si Fine. Sinabi niyang natutuwa siyang sa wakas ay makilala siya ng personal dahil katulad nga siya ng palaging ikinukwento ni Arnold, mabait at mahinahon. Naging interesado si Leonard nang marinig na madalas pala siyang ikwento ni Arnold. Gusto niyang malaman kung ano mismo ang mga sinabi tungkol sa kanya, kaya sabik niyang hiniling kay Fine na ikwento ang lahat. Masaya namang pumayag si Fine at ilang sandali silang nagkwentuhan habang ibinabahagi nito ang mga bagay na sinabi ni Arnold tungkol kay Leonard. Matapos makinig ng ilang sandali, lumingon si Leonard kay Arnold at tinanong kung ano ang balak nitong gawin kay Fine ngayong nakarating na ito sa Royal Capital. Sinabi ni Arnold na balak niyang italaga si Fine bilang tagapagnegosasyon tuwing kailangan nilang makipag-usap sa ibang maharlika. Balak din niyang pansamantalang patirahin si Fine sa Royal Mansion. Ang simpleng pananatili pa lamang ng isang miyembro ng pamilya Kleinerd doon ay sapat na upang ipakita sa lahat na buo na ang suporta ng sambahayang Kleinerd kay Prince Leonard. Nang matapos ang usaping iyon, tinanong ni Arnold si Leonard kung may iba pa bang maharlikang maaaring maging kakampi nila. Sinabi ni Leonard na mahirap sabihin dahil halos lahat ng maimpluwensyang pamilya ay sumanib na sa isa sa tatlong pinakamalalakas na paksayon. Naguluhan si Fine dahil wala siyang ideya kung sino-sino ang tatlong karibal na paksyong iyon. Napansin niyo ni Arnold at Leonard kaya ipinaliwanag nila sa kanya ang kasalukuyang sitwasyong politikal. Ipinakilala nila ang mga miyembro ng tatlong pinakamakapangyarihang pamilya ng mga maharlika sa kaharian at ipinaliwanag kung paano nakikipaglaban ang bawat isa para sa trono. Ipinaliwanag ni Arnold na unti-unting pinalalawak ng tatlong malalaking pamilyang iyon ang kanilang impluwensya upang mas mapatatag ang kanilang pag-angkin sa trono. Bawat paksayon ay nakabatay sa magkakaibang haligi ng kaharian. Ang isa ay pangunahing sinusuportahan ng makapangyarihang mga opisyal ng pamahalaan. Ang isa naman ay may suporta ng militar, habang ang ikatlo ay nakuha ang suporta ng pinakamalalakas na mga magician sa buong kaharian. Idinagdag ni Leonard na marami na ngayong maharlika ang nagsisikap makuha ang pabor ng isa sa tatlong paksyong iyon dahil naniniwala silang iyon ang pinakaligtas na paraan upang matiyak ang kanilang kinabukasan. Ipinagpatuloy ni Leonard na nagsimula ang lahat ng ito 3 taon na ang nakalipas matapos mapatay sa digmaan ng nakatatanda nilang kapatid na si Willem. Kung nabuhay lamang si Willem, hindi sana nagkaroon ng tunggalian kung sino ang magmamana ng trono. Pagkarinig noon, kalmadong tumingin si Arnold kay Leonard at buong kumpiyansang sinabi na siya mismo ang titiyak na si Leonard ang magiging susunod na hari. Sakto namang kumatok si Marie sa pinto bago pumasok sa silid dala ang isang agarang liham para kay Leonard. Pagkabasa nito, nalaman ni Leonard na opisyal ng sumanib si Duke Zyret sa paksayo ni Princess Zandre, habang nangako naman ng suporta si Duke Pullman kay Prince Gordon. Pagkarinig sa balitang iyon, agad na napagtanto ni Arnold at Leonard kung gaano na sila kalayo sa kanilang mga kalaban. Ang dalawang duke na iyon ay kumokontrol sa napakalalaking organisasyon ng mga mangangalakal at may napakalaking impluwensya sa pananalapi. Hindi magiging madali ang makipagsabayan sa ganoong kalaking yaman at alam nilang hindi nila iyon matatalo gamit lamang ang pera. Pagkatapos mag-isip sandali, tumayo si Arnold at sinabing magpapahinga muna siya.
Ipinaliwanag niyang masakit pa rin ang kanyang likod dahil sa mahabang biyahe pabalik sa Royal Capital at gusto muna niyang magpahinga bago isipin ang iba pang problema. Makalipas ang 2 araw, tinanong ni Fine si Arnold kung maaari ba siyang ipasyal sa Royal Capital. Agad tumanggi si Arnold dahil alam niyang siguradong makakaakit sila ng labis na atensyon kapag nakita silang magkasama. Mabilis namang tiniyak ni Fine na walang makakakilala sa kanya dahil magsusuot siya ng salamin bilang disguise. Hindi man lang naniwala si Arnold at sinabi nitong hindi sapat ang salamin lang para maitago ang kanyang pagkakakilanlan. Sinabi niyang kailangan pa niyang pagbutihin ang kanyang disguise kung gusto niyang hindi siya makilala. Bilang tugon, inilabas ni Fine ang isang asul na jacket na may hood at agad itong isinuot. Nang makita ni Arnold na natatakpan na ng hood ang malaking bahagi ng kanyang mukha, inamin niyang mas maganda pala ang disguise nito kaysa sa inaasahan niya. Nang mapagtanto niyang sapat na iyon upang hindi sila makatawag ng pansin, tuluyan na siyang pumayag at sumama upang ipasyal si Fine sa Royal Capital. Hindi nagtagal, nagtungo na silang dalawa sa bayan at sinimulan ni Arnold na ipasyal si Fine sa Royal Capital. Habang naglalakad sila sa mataong mga lansangan, namangha si Fine sa dami ng alam ni Arnold tungkol sa lungsod. Nang tawagin niya si Arnold sa pangalan nito, mabilis siyang pinigilan ni Arnold at sinabing ari na lang ang itawag sa kanya dahil maaaring makatawag ng pansin ang tunay niyang pangalan. Masaya namang pumayag si Fine dahil nagustuhan niya ang palayaw na iyon. Pagkatapos maglibot ng ilang sandali, huminto sila upang mananghalian. Kumagat si Fine sa kanyang cheese sandwich at sinabing isa yon sa pinakamasasarap na pagkaing natikman niya. Ipinaliwanag ni Arnold na gawa iyon sa goat cheese kaya ganoon kasarap ang lasa nito. Pagkatapos noon, napansin nila ang isang grupo ng mga batang naglalaro sa malapit. Ang tanawing iyon ay nagpaalala kay Arnold ng kanyang kabataan. Sinabi niyang palihim siyang lumalabas noon sa palasyo para lang makipaglaro sa ibang mga bata at maranasan ang isang normal na buhay. Inamin ni Fine na naiinggit siya rito dahil kakaunti lang ang naging kaibigan niya noong lumalaki pa siya. Sinabi ni Arnold na mas madali na siyang makakagawa ng mga kaibigan mula ngayon, ngunit dapat lamang niyang pagkatiwalaan ang mga taong tunay na karapat-dapat. Naputol ang tahimik nilang sandali ng aksidenteng matamaan ng water balloon ang pang-itaas ni Fine at tuluyang mabasa ito. Agad siyang dinala ni Arnold sa isang malapit na tindahan ng mga damit upang makapagpalit. Dahil hindi makapili si Fine ng isusuot, si Arnold na mismo ang pumili ng isang damit para sa kanya. Paglabas ni Fine suot ang damit, bahagyang namula si Arnold at maging ang may-ari ng tindahan ay nagsabing bagay na bagay yon sa kanya. Nang oras na para magbayad, sinabi ni Arnold na daraan na lang mamaya si Sebastian upang bayaran ang damit. Natawa ang may-ari ng tindahan at sinabing sana ay masiyahan sila sa natitira nilang date. Agad namang itinanggi ni na Arnold at Fine yon, ngunit ngumiti lamang ang may-ari ng tindahan. Nagpatuloy silang dalawa sa paglilibot sa lungsod hanggang sa lumubog ang araw. Habang naghahanda na silang umalis, may isa pang street stall na nakatawag ng pansin ni Fine. Habang abala siya roon, nilapitan ni Guido, ang panganay na anak ni Duke Halsworth, si Arnold at kinutya ito sa pagtawag na Insipid Prince. Hindi pa siya nakontento at sinadya pang hampasin ng kanyang tungkod ang sugatang binti ni Arnold upang ipahiya ito. Agad na lumapit si Fine at galit na tinanong kung bakit ganoon ang pagtrato ni Guido kay Arnold. Nang ibaba niya ang kanyang hood, agad siyang nakilala ni Guido. Mabilis na nagsinungaling si Fine at sinabing si Arnold ay si Prince Leonard na nagkunwaring kapatid nito upang makita kung paano siya tinatrato ng mga tao. Agad namang nakisabay si Arnold sa kasinungalingan sa pamamagitan ng pag-aayos ng kanyang buhok at perpektong paggaya sa kilos ni Leonard. Dahil doon, naniwala si Guido na nagawa niyang insultuhan si Prince Leonard at dali-daling umalis kasama ang kanyang grupo. Nang sila na lang ulit ang naiwan, ipinaliwanag ni Arnold na kahit gusto lang tumulong ni Fine, malamang ay magtatampo na sa kanya si Guido. Bukod pa roon, naniniwala na ngayon si Guido na paminsan-minsan ay nagpapanggap si Leonard bilang si Arnold, kaya maaaring mas maging mahirap ang mga lihim nilang plano. Gayunpaman, nagpasalamat pa rin si Arnold kay Fine dahil alam niyang ginawa lamang nito ang lahat para sa kanyang kapakanan. Makalipas ang ilang araw, nakatanggap sina Arnold at Leonard ng hindi inaasahang utos na humarap sa isang formal na pagpupulong kasama ang kanilang ama na hari, dahil hindi pa ito kailanman nangyari noon, sigurado si Arnold na anumang iaanunsyo ng hari ay hindi magandang balita. Nagpasalamat ang hari sa pagdalo ng lahat kahit biglaan ang ipinatawag niyang pagpupulong. At si Gordon ang unang nagtanong kung bakit sila pinatawag. Dahil sa tingin niya, may kinalaman ito sa digmaan, bagay na labis niyang ikinatuwa. Ngunit sinabi ng hari na wala itong kinalaman sa gyera. Sa halip, gusto lang niyang magsimula ng isang maliit na paligsahan para sa lahat ng kanyang mga anak. Pagkarinig nito, lalo pang na-excite si Gordon dahil akala niya, pagkakataon na ito para ipakita ang kanyang lakas. Pero sinabi ng hari na hindi ito paligsahan ng lakas. Tutal, may 10 taong gulang pa siyang bunsong prinsipe at prinsesa, at ayaw niyang may masaktan dahil dito.
Dahil dito, tinanong ni Gordon kung ano nga ba ang magiging paligsahan at ipinaalam ng hari sa lahat na plano niyang ibalik ang isang lumang pagdiriwang na huling ginanap maraming dekada na ang nakalipas. Naging interesado ang lahat nang marinig iyon, kaya tinanong nila kung anong klaseng pagdiriwang ito. Ipinaliwanag ng hari na ito ang Festival of Hunting. Noong panahong napakaraming monster sa paligid ng kingdom, regular na ginaganap ang Festival of Hunting at ang mga kalahok ay inaatasang manghuli ng pinakamalaki at pinakabihirang monster na kaya nilang matagpuan. Ngunit nitong mga nakaraang taon, dahil sa pagdami ng mahuhusay na adventurer sa kingdom, unti-unting nabawasan ang bilang ng mga monster kaya hindi na kinailangang ipagpatuloy pa ang pagdiriwang. Ngayon, plano ng hari na ibalik ang Festival of Hunting ngayong taon at kitang-kitang seryoso siya sa ideyang ito. Pero tinanong siya ni Carlos kung sigurado ba siyang papayag ang guild dahil ang ganitong pagdiriwang ay maaaring makialam sa kanilang trabaho. Tiniyak naman ng hari na wala silang magiging problema dahil nakakuha na siya ng pahintulot mula sa guild. Nagkomento naman si Arnold na napakabilis naman ang naging pag-aproba nito. Ipinaliwanag ng hari na nahihirapan na rin talaga ang guild na makasabay sa lumalaking populasyon ng mga monster nitong mga nakaraang panahon. Kaya masaya pa nga silang tanggapin ang tulong ng kaharian at iyon din ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit naisip ng hari ang planong ito. Dahil paligsahan ito, tinanong ni Gordon kung may matatanggap ba silang gantimpala kapag nanalo sila. Tinanong naman siya ng hari kung anong gantimpala ang gusto niya. Kaya walang pag-aalinlangan na sinabi ni Gordon na gusto niyang maging crown prince kapag siya ang nanalo. Natuwa ang hari sa pagiging prangka ni Gordon dahil sinabi nito agad ang gusto niya nang walang pagdadalawang isip. Gayunpaman, sinabi niyang hindi maaaring pagdesisyonan ang magiging crown prince sa pamamagitan lang ng pagdiriwang na ito. Pero naniniwala rin siyang hindi magiging patas kung papalabanin niya sila ng walang sapat na gantimpala. Kaya sinabi niyang ang sino mang mananalo ay itatalaga bilang ambasador. Agad nitong nakuha ang atensyon ng buong royal family dahil isa itong napakataas at prestihiyosong posisyon. Pagkatapos ng pagpupulong, magkasabay na naglalakad sina Arnold at Leonard. Pinanukala ni Leonard na dapat subukan ni Arnold na makuha ang posisyon bilang ambasador. Pero sinabi ni Arnold na hindi siya ang tamang tao para rito dahil wala siyang interes na mamahala sa ugnayan ng kingdom sa ibang mga bansa. Sa tingin niya, mas bagay si Leonard sa tungkuling iyon at pumayag naman si Leonard. Hindi man niya gusto ang ideyang makipagkumpitensya sa sarili niyang mga kapatid, alam niyang kung hindi siya lalaban, siya at ang lahat ng mahalaga sa kanya ang mapapahamak. Kaya gagawin niya ang lahat para manalo, gayunpaman, alam niyang hindi niya ito kakayaning mag-isa. Kaya hiniling ni Leonard kay Arnold na patuloy siyang suportahan. Makalipas ang ilang sandali, bumalik si Arnold sa kanyang opisina at halatang matindi ang iniisip dahil napakalaking problema para sa kanila ng Festival of Hunting. Hindi naman maintindihan ni Finn kung bakit ganoon na lang siya ka-stress dahil para sa kanya, ito na ang perpektong pagkakataon para makilala si Leonard at mapataas ang tsansa nitong maging Crown Prince. Totoo man iyon, ipinaalala ni Arnold na kapag may ibang kapatid ni Leonard ang nanalo sa festival, halos mawawala na ang pag-asa nitong maging Crown Prince. Sang-ayon si Finn na magiging napakasama nga ng sitwasyong iyon. Kaya tinanong niya si Arnold kung ano ang plano nila pero aminado itong wala pa siyang maisip. Ayon sa impormasyong nakalap ni C, gaganapin ang paligsahan sa silangang bahagi ng kingdom sa isang lugar kung saan hindi na kayang kontrolin ng mga adventurer ang patuloy na pagdami ng mga monster. Kung normal na sitwasyon iyon, matagal nang ipinadala roon ang mga kabalyero para lutasin ang problema. Pero iniisip ni Arnold na sadyang hinayaan ng Emperor na dumami ang mga monster para magkaroon siya ng dahilan na idaos ang pagdiriwang na ito. Ang pinakamasamang bahagi pa nito, nakadepende ito ng malaki sa swerte. Dahil kahit gaano ka pa kalakas, kailangan mo pa rin pumasok sa kagubatan at umasa na makakatagpo ka ng isang bihira at malakas na monster na maaari mong mapatay. Siguradong magsasagawa ng advanced scouting ang ibang mga grupo para humanap ng magagandang target pero wala sina Arnold at Leonard ng sapat na tao para gawin ang ganoong paghahanda, kaya kakaunti lang ang mga pagpipilian nila. Kahit makahanap pa sila ng magandang lugar, wala pa rin kasiguraduhan na hindi rin iyon matatagpuan ng ibang koponan kapag nagsimula na ang festival. Kaya halos lahat ng plano na naiisip ni Arnold ay nakadepende sa mga bagay na wala sa kanyang kontrol. Iminungkahi ni Finn na madali naman niyang mapapanalo ang buong paligsahan kung gagamitin lang niya ang kanyang magic. Pero tumanggi si Arnold dahil kapag nalantad ang tunay niyang lakas ngayon, masisira ang imahe niyang isang walang silbing prinsipe at magiging mas mahirap para sa kanya ang kumilos ng palihim upang matulungan si Leonard na maging emperor. Siyempre, maaari rin siyang kumilos bilang silver at lihim na itaboy ang mga monster papunta sa grupo ni Leonard kapag nagsimula na ang festival. Pero sinabi ni Finn na hindi niya iyon dapat gawin dahil kapag sapilitang pinalabas ang mga monster sa kanilang tirahan, maaari nilang salakayin ang mga kalapit na pamayanan at maraming inosenteng tao ang masasaktan. Sang-ayon si Arnold na masyadong ang delikado ang ganoong plano, kaya balik na naman siya sa pag-iisip ng panibagong paraan.
Sa ibang usapan naman, sinabi ni Sebas kay Arnold na matagal nang sinusubukang kontakin ng guild si Silver, kaya baka gusto niyang pumunta roon at alamin kung ano ang kailangan nila. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Arnold sa guild bilang si Silver, at doon ipinaalam sa kanya na gusto siyang kunin ng guild para sa isang quest na papatay sa isang mutated Cerberus. Ipinaliwanag ng receptionist na isa itong AAA rank monster at marami na itong natalong mga bihasang party na naunang ipinadala para pigilan ito. Hindi nila maaaring hayaan itong patuloy na gumala dahil oras na lang ang bibilangin bago ito magdulot ng malaking sakuna. At sa kasalukuyan, si Silver lang ang tanging tao sa buong kingdom na kayang humarap sa ganoong banta dahil isa siyang double S rank adventurer. Dahil napakaseryoso ng sitwasyon, tinanggap ni Silver ang quest kahit medyo naiinis siya dahil dumating pa ang problemang ito sa panahong abala na siya sa paghahanda para sa festival. Makalipas ang ilang sandali, nagtungo si Silver sa lugar kung saan huling namataan ang monster. Pagkakita pa lang ng Cerberus kay Silver, agad itong nagpakawala ng isang malakas na pagsabog laban sa kanya, pero madali lang iyong naiwasan ni Silver. Naiintindihan ni Silver kung bakit nahihirapan ang mga ordinaryong adventurer laban sa isang monster na tulad nito dahil hindi biro ang lakas ng Cerberus. Pero para sa isang katulad niya, hindi ito gaanong malaking problema. Pagkatapos nito, casual na nagpakawala si Silver ng ilang fireball patungo sa Cerberus, pero mukhang minamaliit niya ang tibay ng katawan nito dahil nanatili pa rin itong nakatayo kahit tinamaan ng kanyang atake. Ayaw ni Silver na magtagal pa ang laban, kaya nagpasya siyang seryosohin na ito at agad nagpakawala ng 3 incineration beam diretso sa ibabaw ng Cerberus. Sa isang iglap, naging abo ang buong katawan nito at isang kuko na lang ang natira. Pinutol ni Silver ang natitirang kuko upang dalhin pabalik sa guild bilang patunay na natapos na niya ang quest. Bigla namang dumating ang isang grupo ng mga kabalyerong nakasakay sa kabayo, at agad niyang nakilala ang kanilang pinuno na si Elna Armsburg. Sa lahat ng taong maaari niyang makasalubong, si Elna ang pinakahuling gusto niyang makita dahil talagang ayaw niya rito. Tinanong ni Elna kung si Silver ba ang may kagagawa ng pagsabog na narinig niya kanina. Malamig namang inamin niyo ni Silver at tinanong kung bakit mahalaga pa yon kay Elna. Medyo nagulat si Elna sa asal ni Silver, pero ipinaliwanag niyang may balita siyang may Cerberus na nagdudulot ng gulo sa lugar kaya papunta sana siya roon upang patayin ito. Pagkatapos ay tinanong niya kung napatay na ba ito ni Silver, pero tinawag lang siya nitong bulag at itinuro na nakatayo siya sa gitna ng isang malaking bunganga kasama ang mga sunog na labi ng Cerberus, kaya malinaw na dapat kung sino ang pumatay rito. Nainsulto si Elna sa sinabi ni Silver, kaya binanggit niya na kamakailan lang ay tinawag si Silver bilang Protector of the Empire, at sinabi niyang maaari itong ituring na hamon sa pamilyang Armsburg, na para bang sinusubukan niya itong takutin para humingi ng tawad. Pero kalmado lang na sumagot si Silver na ang mga tao mismo ang kusang nagbigay sa kanya ng titulong iyon at wala siyang pakialam sa isang walang silbing titulo. Pagkatapos, binaligtad niya ang sitwasyon at ipinaalala kay Elna na sinabi nitong papunta siya roon para patayin ang Cerberus, kahit matagal nang may quest ang guild para rito, at maaari ring ituring iyon na panghihimasok ng pamilyang Armsburg sa trabaho ng guild. Saglit na natigilan si Elna at agad na nagpaliwanag na wala siyang balak makialam sa guild at nag-aalala lang siya para sa mga taong nakatira sa lugar na iyon. Pero pinigilan siya ng kanyang vice captain na magsalita pa dahil mali pa rin ang ginawa niya kahit ano pa ang dahilan nito. Iminungkahi nitong umalis na lang sila bago pa lumaki ang problema. Walang nagawa si Elna kundi ang tumalikod at umalis, pero bago siya tuluyang umalis, sinabi niyang pagsisisihan ni Silver ang pagpapahiya sa kanya. Pagkaalis ni Elna at ng kanyang mga kabalyero, lihim na nagdiwang si Arnold dahil mula pa noong bata siya ay kilala na niya si Elna, at ngayon lang siya nanalo sa pakikipagtalo rito. Gayunpaman, napagtanto niyang baka medyo nasobrahan siya dahil hindi niya sinasadyang magalit si Elna kay Silver. Pagbalik ni Arnold sa kanyang opisina, ipinagpatuloy niya ang pag-iisip ng plano para sa Festival of Hunting, pero dahil sa nangyari kay Elna, lalo siyang nababahala. Sinabi kasi ng hari na para maging patas ang paligsahan, siya mismo ang magtatalaga ng mga Knight Regiment sa bawat anak niya upang tulungan silang talunin ang anumang halimaw na matagpuan nila. At ang katotohanang naroon si Elna ay maaaring senyales na siya ang itinalaga sa grupo ni Arnold, pero ayaw na ayaw niyang paniwalaan yon. Hindi naman maintindihan ni Sebas kung bakit tutol na tutol si Arnold na mapasama si Elna sa kanilang grupo, gayong isa ito sa pinakakilalang henyo sa buong Empire. 11 taong gulang pa lang si Elna nang sumali siya sa Knight Regiment, at pagsapit ng edad na 14 ay naging commander na siya. Dahil doon, aminado si Arnold na napakagaling talaga ni Elna, pero galit pa rin siya sa ugali nito. Naalala niya ang isang pangyayari noong bata pa sila nang iligtas siya ni Elna mula sa mga batang nambubuli sa kanya. Pero pagkaalis ng mga iyon, si Elna naman ang nagsimulang sermonan siya, tinawag siyang mahina, at pagkatapos ay binugbog pa siya kunwari bilang pagsasanay. Mula noon, ayaw na ni Arnold na mapalapit kay Elna. Sa kasamaang palad, si Elna nga ang kabalyerong itinalaga para tulungan si Arnold sa Festival of Hunting, kaya mapipilitan na naman siyang makasama ito tulad nung dati.
Hindi naman masamang tao si Elna, at totoong nagmamalasakit siya kay Arnold. Kaya nang malaman niyang tinatawag itong useless prince, labis siyang nag-alala. Balak niyang patunayan na mali ang lahat ng nanlalait kay Arnold sa pamamagitan ng matinding pagsasanay na siyang eksaktong kinatatakutan ni Arnold na marinig. Nagmakaawa siya kay Sebas na iligtas siya rito, pero para kay Sebas, makabubuti rin kay Arnold ang kaunting training. Kaya hinayaan na lang niyang kaladkarin siya ni Elna at buong hapon hanggang gabi siyang napilitang magsanay. Kinabukasan, halos hindi na makagalaw si Arnold dahil sa sobrang pananakit at pagkapagod ng buong katawan niya. Minamasahe siya ni Finn para mabawasan ang pananakit pero nagtataka ito kung bakit ganoon kalala ang naging kalagayan ni Arnold matapos lang ang kaunting training. Tutal, bilang si Silver, mas malakas pa nga dapat siya kaysa kay Elna. Ipinaliwanag ni Sebas na ang tunay na lakas ni Arnold ay nanggagaling sa kakayahan niyang gumamit ng ancient magic. Pero pagdating sa pisikal na lakas ng kanyang katawan, mahina talaga siya. Karaniwan niyang ginagamit ang ancient magic upang punan ang kahinaan niyang iyon dahil hindi siya naging mahusay sa ibang larangan. Pero hindi niya yun maaaring gamitin habang kasama si Elna dahil mabubunyag ang lihim niyang pagkatao bilang Silver, kaya nauwi siya sa ganitong kalagayan. Gayunpaman, kahit hindi niya gusto si Elna, napagtanto niyang isa pala itong napakagandang pagkakataon. Ang dahilan kaya ayaw niyang gamitin ang tunay niyang lakas sa festival ay dahil baka mapunta sa kanya ang sobrang atensyon. Pero dahil kinikilala si Elna bilang pinakamalakas na kabalyero sa buong kingdom, kapag nanalo siya ngayon, iisipin lang ng lahat na dahil yun sa lakas ni Elna at patuloy pa rin siyang mamaliitin. Bunga nito, malaya na siyang gamitin ang kanyang kapangyarihan para manalo. Sa gabing iyon, lumabas si Arnold at gumamit ng magic upang buksan ang isang lihim na pinto papunta sa isang tagong silid sa loob ng mansyon. Doon niya itinatago ang lahat ng kanyang materyales para sa pagsasaliksik tungkol sa ancient magic. Pagpasok niya, tinanong niya si Gramps kung hindi ba ito napapagod sa walang tigil na pagsasaliksik tungkol sa ancient magic. Hanggang dito na muna ang episode 3. Mag-subscribe para hindi mo mamiss ang susunod na episode.